Magandang gabi ulit. May pakikilala lang ako sa inyo. Isang bisita, isang photographer din mula sa Sweden. So, dating miyembro ng Parliament ng Sweden and nasa left party siya ng Sweden din. So, pakilala ko sa inyo si Carl Larsson. Nandito siya para sa isang photo project at yun ay ikwento niya sa atin. Okay, take it away. Thank you so much. It's excellent to be here actually. I've just been here for an hour or so, but I can already feel the consciousness and the alternative thinking that is present in this environment. It's very good that these places exist because it means that people can come together for another reason than only commercial interest. Me myself, I'm working right now here in Philippines with a documentary photography project on women activists in unions and political parties. Before I've been to Indonesia and also Nepal, and after the New Year's I will go to Afghanistan and Pakistan also. And the reason for my project is to show that women are needed for political and for social change. And I think that mostly this is forgotten in so many other places. We see the men who always step up and speak, as I'm doing now, for their rights, but we seldom see all the work that women are doing. We almost never see the very important work that women are doing in unions, in political parties and in social movements. So that's why I'm here. It will be presented at an exhibition, definitely in Sweden, which is my home country, preferably and possibly also in some other European Union countries. And if I can, I will come back here with the exhibition too. I don't know, but I hope to do it. And there will also be a photo book on this issue, let's say in a year or so. But again, thank you for having this wonderful occasion and for sharing all these cultural experiences with me. Thank you for that. Masaya tayo tuwing mapapadaan doon sa mga higanteng pamilihan. Magagarat naglalakihang pasyalan, ngayon matatagpuan kung saan-saan. Loob at labas iyong masasaksihan, kalinisan sa buong kapaligiran, tunay ng masarap at preskong pagmasdan. Sino bang dapat nating pasalamatan? Sinong nangangalaga ng kalikasan? Manong janitor, alam niyo ba kasagutan? Yan ang the best. Photo niyan, Ted. Nasa langit na ba ako kung magpatihulog ako sa'yo? Ising ko nga lang para sa isang napaka-meaningful na litrato. So si Karen Red nag-explain. Explanation is yung gusto ma-achieve ng human masyadong minsan sobrang taas na yan, nahihirapan tayo. Thank you. Ma'am, ready po. Tutula ako. Karitera sa iyong tulak-tulak, pinagagaang trabang mabigat. Dapat ba itong ipagpasalamat kahit someday tama at sapat? Yun, tula ako yun. Pero ang litratista nandito, si Ma'am Teng! Thank you. Such an honor to have my first. This is the first for me exhibit ng SV. And talagang pinuntahan ko siya. Saan mo siya nakunan? This was taken in Shimsha Choi sa Hong Kong. Alam ko anong dinideliver nila actually, pero natuwa ako sa mama. Actually, nakasmile yan siya kahit na parang naiinigan siya. Parang nagdi-deliver ng ano yan, parang cake yata no? Sa resto, parang ano siya parang takso. Ata sila. Lalo. Okay, straight from Palawan. Talagang dinayo mo pa kami. Thank you, Miss Teng, for coming here to Manila from Palawan. I-expect ko na po kayo doon. Hopefully. Thank you po yan, Derek. Sige. Thank you rin. Bago maubos yung... Magandang gabi po. Ito
po ang Laya Sining. Ito po. Gumawa po kami ng mga tula para sa mga litrato ng mga kasapi ng litratista sa daan. At isa po sa mga larawang ito ay gawa ni James E. San Pedro. Ito po siya. Good evening. Bali itong picture na to, nakikita yung Manong Guard. Siya ay nag-aayos ng traffic dun sa bus bay. So, kung titignan mo, parang naghahanda siya sa parating ng mga traffic. So, ito ko siya naghahanda. So, pinitigan ko. Tapos, yun. Yung tula kay Rob ni Sir Greg. Sire-recite ni Sir Greg. May mga nagtatanod sa trapiko. Silang taga-ayos ng daloy nito. Ang tawag sa kanila ay trapikero, inuhuli tsuper na barumbado. Kaya sa mga hari ng lansangan, batas trapiko ay huwag kaligtaan. Mahirap nang ikaw ay matiyempuhan ng mga trapikero sa katihan. Ang trapikero ay ating respeto pagkat sila'y sahuranding obrero. Iyan ang nakuha nilang trabaho kahit kay baba ng kanilang sweldo. Araw-gabing sa araw nakabilad, nakatayo minsan lakad ng lakad, katawan nga'y sa init nakalantad, kaya mainit ang ulot kay kupad. Sundin mong lagi ang batas trapiko, superman, pedestrian, pasahero, huwag magpahuli sa trapikero kung ayaw mong ikaw ay magkakumisyo. Maraming salamat po. Kung gusto nyo, please, tingnan nyo rin kahit pa paano mabisita nyo. So, ang tema ng aming latag ng mga larawan ay tungkol sa mga manggagawa. At ito'y nilapatan din ng mga tula mula naman sa grupo ng Partido Lakas ng Masa. So, yung mga writers ng Partido Lakas ng Masa ang letratista sa mga larawan ng mga litratista. So, welcome po kayo and again, maraming salamat at mabuhay ang sining sa Pilipinas. Okay, yan po si Kuya Julag. I would like to acknowledge a guest of ours from Sweden, from the former member of the parliament, Carl Larsson is here at the back there. So welcome. He is also a photographer and he's into arts also. So he understands what we are doing right now. Okay, thank you. Thank you, sir. Welcome to the Philippines. Wow. More. Alam mo ba ang kwento ng isang batang banghero? Tulad sa akin, pare ko, isa rin siyang obrero. So, gusto ko lang pakilala sa inyo yung litratista ng obrerong bata na yan. Si Joy! Joy! Hi. Itong picture na to, kuha to sa Coron. We were island hopping at the time. So, napansin ko siya, na napakasipag niya habang nag-island tour kami and inasikaso niya kami gusto. Kaya gusto ko lang siya i-capture tsaka para maalala ko siya kasi siya sa part kung bakit maganda yung island tour na yun. Yun yung reason kaya ako siya kinunan. Ayan. Sa amin po. Joel, ito ka. Ayan. Ako si Joel. Isa ako sa mga nagtaguyod ng daan. Bali, gusto lang kuha ko to sa Batangas. Bali, naka-jokes na dito yung mahabang hose ng pag-iisarga ng gasolina at saka yung mama, yung manggagawang nag-iisarga ng gasolina. Bali, ako din yung gumawa ng tula na yan. Tutulayin ko ba? Tulayin mo. Oo, so, babasahin ko ha. Malabo naman. Let's go. Yan. Sana humaba pa ang aking PC. Ang maliit na kinikita, agad na diskarga. Kapag sweldo nga naman, nakabuka na ang sugat, malayo pa ang sibat. So, ang ibig sabihin, makakaliit lang yung maliit na talaga yung kinikita natin talaga. Kaya sapat lang. Gusto niya na yung pera mo, kikitain mo pa lang, meron na kagad nakalaan eh. Yun lang. So, pinaparating ko lang na kahit sa simpleng photography ito, meron siyang sabihin, meron siyang gustong patunguhan. Yun lang. Ako si Prophet Matari.
Ito yung kuha ko. Kinuha ko siya sa 13 Martires, Cavite. So nakita ko to, basta kumala ko lang basta. Yun lang. Nakita ko na yung buhay ng nurse na medyo mahirap. Hello, Liz. Liz? Hello? Tapos, siya yung gumawa ko lang, si Glens. Ito ba to? Oh, pakibasa raw, Glens. Ibasahin mo lang. Meron pa siyang isang tula. No. Maganda yung explanation na kanina, hinihintay yung tao. Oh, sige, tuloy mo na, Joel. Sige, sundan kita. Huwag na. Yun. Mahihain to si Joel eh. May isa pa siya doon. Meron ba doon? Hindi na pagkakawa eh. Wala, pare mo ng papaya. Asan? Yung vlog niya, maganda yung vlog niya eh. So Joel, basahin mo nga yung tula. Pinagpala ang gumagawa ng dilim. Sa muog ng kawalan, ang liwanag niya galing sa adikain. Ang problema dito, pag nakagaya ka na, gagawin mo pa yan. Pag maliwanag. Ang mga nakakakuha. Yeah. Ito, gawa to ni Raymond. Taluwe ko, nasa Singapore siya ngayon. Bali, maligaya kami at napaunlakan niya mag-isa, sumali sa exhibit na to. Bali, hindi na nalaman sa picture na yan, yung art, o kaya yung ginagawa ng mga magigawa, ilang mga gumagawa ng noodles ba nag-ipag. So, ang tulad naman ay galing kay Merck. Isang manulat ng Times. Kompleto, Ricardo. Itong hain ko sa'yo, ngunit sanay lasap mo, kung puso o servisyo. So, ang ganda rin yung tula. So, talagang pag-alibawang pagkumakain ka nga naman. Bigay todo yun eh. Kasi pag hindi mo bigay todo, hindi masarap ang pagkain. Yo. Go. So, ang photographer nito ay si Tenny Santa Ines. Isa nating kaibigan, si Tenny Santa Ines. Magaling na photographer yan. Itikuha niya dun sa Binondo. So, ito kita-kita yung bigat na dinadala para lang mapagtrabaho, para lang kumita ng yung bagya ang isang kargador sa Binondo. Ang tula naman ay galing kay Greg Bituin, sa kaibigan natin, na isang manunulat at isang mantutula. Greg. Ang hilang kahon-kahon, tila nakasingkaw, sa leeg ng isang matipunong kalabaw. Sa init, obrero'y tila di natutunaw, patuloy ang trabaho, bilad man sa araw. Tagas siyang pawis sa lansangang kainit, kahit na kontraktual nagtatrabahong pilit, trabaho'y di man nais, gagawin ding pilit, nang mairaos ang pamilyang nagigipit. Tila mga kalakal ang laman ng kahon, ihahatid saan man, nararapat yaon. Lakad at hila, lansangan ay sinusunson, hanggang siya'y tumigil sa bodegang iyon. Ibinaba ang kahon at isinalansan, sa palitay pinagpatong-patong niya lang. Muli siyang bumalik sa pinanggalingan upang hakutin ang mga kahong naiwan. Simple mang gawain, ngunit kahirap pa rin. Dapat kumayod ng pamilya'y di gutumin. Kailangan pagpawisan ang kakainin, sahod may kay baba, pinagtiisan na rin. Bali paggawa ng tula, ginagawa ko sa mga tula ay binibilang ko pa yung mga panti. Kaya bawat saknong ay may bilang yung bawat taludtod, ibig sabihin bawat line, 13 syllables per line, 13 pantig bawat taludtod yung ginamit ko sa tulang ito. Yung kasi yung gusto kong gawin palagi, talaga pinag-iisipan ko yung tula, tapos binibilang ko talaga, pati yung tugma, tapos may sukat. At saka napaka-steady dun sa bracket. Ako si
Evi. Kinunan ko po itong picture na to na nilagyan po ng tula ni Sir Mer. At kinunan ko siya sa MOA. Ang intention ko po is mapakita na nire-represent na ang quality ng work ng isang Filipino worldwide. Yun po yung intention ko. Basahin mo yung tula. Bansay aangat sa lakas ng obrerong inaabuso. Malalim. Mula kay Sir Mer. Edit lang. Susundan naman ako sa focus niyan eh. Ayan. One, two, and go, Ted. Hello, ako po si Ted Claudio. Ako po ang kumuha ng litrato na ito. Itong litrato na ito is actually nakunan ko siya yung medyo pasara na yung yung SM noon, yung gabi na yun. So, unti-unti na naglilinis yung mga tao para ilinisan yung mga display. So, ito po ay nilatagan ng tula ni Mr. July. Hindi, pagmahin mo muna, Ted, kung ano yung sabihin ng... Anong intent. Oh, hindi, bali yung tula na magpapaliwanag ng kung anong ibig sabihin. Yeah. Oh, sige. So, ang tula ko dito, ito yung inspirasyon ko sa larawan. Masaya tayo tuwing mapapadaan doon sa mga higanteng pamilihan. Maganda. Magagarat naglalakihang pasyalan, ngayon matatagpuan kung saan-saan. Loob at labas iyong masasaksihan, kalinisan sa buong kapaligiran. Tunay ngang masarap at preskong pagmasdan. Sino bang dapat nating pasalamatan? Sinong nangangalaga ng kalinisan? Manong janitor, alam nyo ba kasagutan? So ito yung tula, at ang inspirasyon ko dyan, may kalinisan, may nakikita tayo na malinis yung mga mall na pinapasyalan natin, pero alam ba natin kung sino ang may dahilan nito? Sila, yung mga janitor, mga ordinaryong manggagawa na hindi nga nakikilala. So pasalamat ako kay Ted kasi yun yung pinitikan niya eh. Saka iniisip ko pa ngayon, bakit bumaliktad yung tao talaga. Actually, naganaan kasi ko dyan, nakita ko yung reflection, di ba? So itong reflection, parang siya eh, medyo symbolic siya, di ba? Parang, kumbaga, iniisip natin parang doble kayod. Yung trabaho, parang, kumbaga, nag-iisa lang siya, pero yung trabaho niya talagang, kuminsan yung trabaho niya is trabaho ng dalawang tao. Okay? So yun lang, ko dyan, yun ang meaning ng reflection para sa akin. Tama. So, magandang gabi ulit, no? Ito naman yung buha ko sa fishport ng Nabotas. So, ipaliwanag ko lang din kung paano ko kinulang. At ano yung nakita ko. Nagandahan lang ako doon sa silhouette kasi nung anchor. Tapos meron mga tao na nakikita. So, papakita lang ng daan na tinutungo ng mga barko natin. So, sa atin dito nagtuturo na ang barko may pinatutunguhan, pero kung sino ang nagdadala sa barko sa kanya patutunguhan doon sa mga marino, mga sumasampa sa barko. At ito naman yung yung tula ko. Para sa kanila talaga to, sa mahuring manggagawa. Marinong sumasampa sa barko, sila rin magiting na obrero, hukbong laban sa kapitalismo, magsusulong nitong sosyalismo. So yan ang aking interpretasyon. Kumuha ito si Edwin Tuyay, ang nagturo sa amin ng photojournalism. Kung paano kumuha ng mga litrato sa photojournalism. Bali, kuha yan sa Meralco, nagka-practice yung mga, nagka-training. Nagka-training yung mga magiging lineman. So ang ganda, lapit hapon, may nakasilubit yung mga poste, tsaka yung mga tao na umakit. Kaya lumabas siya ng tula, tuda. Sabay-sabay nating akatin ang puno ng ating pangarap. Bawis ang ating pandidilig upang ang bunga ating mapitas. Yun kasi na sa kakalisan. Ang larawang ito ay kuha ni Eric Pascual na ating kadaan galing Singapore. Ang gumawa ng tula na ito ay si Greg Between. Greg? Magandang gabi. Ang tulang ito ay binubuo ng 4 na saktong. Sa bawat taludtod, merong 14 na pantig. Pinati ko po yan sa 7, kaya meron siyang tinatawag na sisura o hati sa gitna sa bawat line.
Ito po yung tula. Sa bawat alikabok na namuo sa sahig at agiw sa kisaming animoy ikinalat, nariyan ang janitor, may malakas na bisig, masipag na obrero kahit na nagsasalag. Hawak yung panlinis, lampaso bawat sulok, ang mga alikabok inahagi ng tingting. Mga nagbiting agiw lalot na sa tuktok, kinakayod ng maigit, sinisikap tanggalin. Manggagawang alagad siya ng kalinisan, mula kisamin sahig, silya naman sa mesa. Nais niya ang sahig ay pwedeng salaminan, ngunit obrero siyang, kontraktual lang ang gana. Pag siya'y wala tiyak kay Rumi at kay Gulong, masipag na janitor, kalabaw kung kumayod. Lampaso ng lampaso sa maghapong trabaho, ngunit natatanggap lang ay karampot na sahod. Maraming salamat po. Hello, eto po si Glenn, ang kumuha ng picture na to. Glenn, saan mo siya kinunan? Kinunan ko po siya sa may Anonas LRT station. Papunta ako sa Santola. Timing lang kasi may gumagawa ng building. So, pasok. Tapos, pinapakilala ko po yung gumawa ng tula ko. Si Sir Greg. Ginawa ko yung tula kasi itong hindi lang to sandaling, hindi sandali ang paggawa ng tula. Siguro hindi lang isang oras, siguro isang araw ko rin ginawa yung tula. Kasi talagang pinag-isipan. Kaya makikita nyo sa sa struktura ng tula, bawat line ay merong masdan ang bawat. Merong 16 na pantig, bawat taludtod, at may sisura sa gitna. Ibig sabihin, tigwa 8 pantig. Hinati sa gitna. Pagpapaalala rin to na yung ginagawa kong mga tula na may tugmat sukat ay pagpapatuloy din ng mga ginawa nila Jose Orsendesus, sila Balagtas na anyo ng tula. Masdan ang bawat gusali, pumunta ka sa Ayala. Tingnan ang mga gusali sa kahabaan ng EDSA. Sa ibang lunan sa bansa ay iyo ring madarama. Naroroon yaong bakas ng obrero't makikita. At gaano man katayog ang gusaling naglipana, kamay nila ang lumikha, nagpala at nagpaganda. Yaong maraming gusali, mahusay na dinisenyo, ng arkitektong magaling o kaya'y ng inhinyero. Ngunit pinagpalang kamay ng magiting na obrero, ang nagtiyak na gusali may tayo ng totoo. Manggagawa ang naghalo ng buhangin at semento, nagsukat at nagpatag ng bigat pundasyon nito. Sa bawat gusali bakas ang kamay ng manggagawa. Ang katotohanan iyan ay di may pagkakaila. Isinakripisyo nila'y buhay, pawis, oras, diwa, ginugol yaong panahon upang gusali magawa. Nagtrabaho ng maigi, tunay silang nagtiyaga, ngunit pakasuriin mo ang sahod nila'y kay baba. So, nandito naman tayo ngayon sa kuha ni Kajun ng Olbe. So, double exposure. So, dito sa taas, kuha ni Eric Mendiola. So, sa Fishport din to eh. So, ito yung babalikan bukas. Ito sa baba, kay Jean Galyar. So, lahat yan member ng Lolitanis. Ito si Leo. Sabi niya, dadaan siya mamaya. Si Leo. So, ito nakita niyo na daw. Yung kay Joel. Kay Popet. Ito kay Boyet ngayon, nagpapasarap sa Hong Kong kasama ni Jobal. Nasa Hong Kong pala sila, kaya wala sila rito. Ito, yung kanina, sinabi natin, si Jeff. Ni Jeff. Ito yung isa sa best na shot dito eh. Okay, si Teng, nandito si Teng kanina, nagsalita. Si Saisa, nasa Hong Kong. So, ito yung kuha ni Saisa. Si Jaime.
Isa sa mga photographer, sa mga litratista na sa daan, si Jaime. Ito naman kay Mark. Marami nagtatanong paano daw kinuhanan to kasi umuulan. Kaya wala si Mark dito, naipaliwalag niya sa akin. Simple na sagot to, nakapayong siya. Ito, alam niyo na kung ano to. Ito t-shirt ng daan. Yan ang daan. Diba? Asan yung harap ng t-shirt? Ito ang harap ng t-shirt. Yun. Parang Iron Man lang ah. Oo, di ba? Iron Man. Dito tayo. Tower of Babel. So nakita nyo na yung kanina kay JB Mataro. Hindi pa natin nakita yan, hindi pa tinulayan. Hindi pa tinutulayan to. Sa akin to, sa akin. Si Nick. Nicasio. Bicol. Ito kay Choi. Ayan, kay Choi, nakita namin yan. Nakita na natin yan kay Choi. Ito, nakita na rin natin kanina kay Joel Mataro. Etong nasa taas, kay Kateni. Ito kay Glens. Ito kay Red. Sa MOA to. Ito, kuha ko to. Wala yan, walang kwenta yan. Kuha ko yan. Ito kay Tenny uli. Kita mo naman kung paano mag-framing. Diba? Kahit saan may framing. Ito kay Raymond. Salamat kay Raymond. Nagpasap, siya. Si Jemski. Nandito si Jemski. Ayaw humarap sa camera eh. Tapos na. Tapos na. Siyempre. Ted. Hanggang ngayon, iisip mo pa rin paano bumaliktad yung tao eh. Pero paliwanag na. Ito kay Sir Edwin Tuyay. Saan yan? So maraming salamat. Sa Meralco to eh. Ito kay Eric Pascual. Eric, thank you. Anak mo na niya. Ito, kuha ko ulito. At ito kay Reddy. Ito si Red. Nagano siya rito, parachute. Pag bumababa siya, nakula na yan. So ayan. Ito ang buong Litratula exhibit. So, itong exhibit na to, dadalhin pa natin to sa marami pang lugar. May street exhibit part 2. So, dadalhin natin yung mga exhibit na to sa mga areas, sa mga kalsada, o sa ibang klaseng exhibit na gagawin natin. At marami pang exhibit na gagawin ng litratista sa salamat sa inyo lahat. Isa po sa mga kasama ko rito ay yung dati kong nakasama noon sa Katinig, isang writers group. Itong si Ruel, meron siyang magandang pagtingin sa larawang ito. Isa siyang Palangka awardee. Ito po si Ruel. Ang bibigyan na. Dito sa exhibit, ako masaya ako. In-express ko yung saya na nakasama namin yung Drying City as Vice President din ng Pascay. So, thankful ako. So, dito sa exhibit na ito, medyo nag-enjoy ako kasi ito yung mga gusto ko, yung mga art, yung photography, hindi ko din. So, dito sa mga pictures, isa sa mga napansin ko is this picture ng sky na may parang construction and development. At yung interpretasyon sa akin, unang tingin ko, ang makita ko is yung parang yung desire ng tao na mag-reach kay God. Something like that. So parang, although alam mo yung hirap ng buhay, alam mo yung hirap ng sa mga manggagawa, ganyan, pero nakita natin yung napaka-positive ng picture na parang pwedeng may kumpara dun sa symbolism ng Tower of Babel. So, galing, hanga ako sa photographer nito. And keep it up sa mga photographers, sa mga poets ng Drying City. Ito mo yan? Actually, Babel talaga. Babel ang mo talaga, okay. From the Bible. So, natugma ni RG yung nabasa niya yung mensahe without yung title, di ba? So, yun ang inaano nga tayo sa street photography, yung makuha mo yung mensahe. Makuha mo yung mensahe sa litrato without putting words. Okay. Salamat. Ako pala si JB. Ako po si JB
Taro. Ako po yung gumawa ng litrato nito. Balik ginawa ko ito sa Marinduque, sa Balalakad. Ang story talaga ito, ito po sa bata na hindi na makapag-aral dahil sa trabaho. Dahil sa trabaho, sa munting edad, natutunan siya magtrabaho para mabuhay yung pamilya niya. Ito siya. So, mga madaling araw to, mga alas 5, mga alas 3 pa lang, pupunta na siya sa dagat para manguli ng isda. So, ito yung mga kaibigan niya, mga kasama niya, na magagawa rin na sa dagat. Bali, ito yung tula, si Mark, siya yung gumawa ng tula. Siya yun. Okay, so, basahin ko yung tula. Iklila naman. Sa pag-ahon mula sa lawas ng walang hanggang katubigan, hinahayuman namin sa lambat ng bituin ang lalamin ng tiyan namin. So, parang between yung kanilang yung kanilang nahuhuli sa dagat. Parang isa siyang cook para sa mga batang to, pero sa totoo lang lamang tiyan yan naman yun. Hindi rin sa kakainin talaga nila yung mga islang nahuli nila, pero yan yung kanilang ilalako. Sa banda muli, pera pa rin ang katumbas noon na napakaliit na mahalaga para malamda nila kanilang pasya. So, at the end of the day, kawawa sila, hindi nasusuporta ng gobyerno ang ganitong sektor ng paggawa, mga nasa pangisdahan. Sariling kayod pa rin ang kanilang ginagawa. Sariling diskarte sa buhay at nakakaparangot lang yung kanilang kinikita sa mga